Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Katotohanan, sabihin nating lahat, ang Diyos ko'y hindi patay. Ang Diyos ko'y hindi patay. Ang Diyos ko'y buhay. Ang Diyos ko'y buhay. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Bukawi. Over Bukawi. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Bulacan. Over Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Metro Manila. Over Metro Manila. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Luzon. Over Luzon. Visayas. And Mindanao. Mindanao. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. You may be seated, please. Makakaupo na po ang lahat. Every January, buwan ng Enero, ay nagkakaroon ng mga JIL churches all over Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world na tinatawag na Anointing Oil Service. Ang Anointing Oil Service representing the impartation of the anointing power of the Holy Spirit is so important. Hindi natin pwedeng ganapin ang pinagagawa ng Diyos sa atin kung wala ang anointing power of the Holy Spirit. Kabisado man natin ang Biblia mula unang pahina hanggang huling pahina, baliwalang lahat yan kapag wala ang anointing power of the Holy Spirit. Ang anointing power of the Holy Spirit ay hindi mararanasan ng tao kapag hindi niya nakilala ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kahit na ano pang galing sa debate sa relihiyon, kapag wala ang buhay ng Diyos, kapag walang Espiritu ng Diyos, ay lahat ho ay rhetorics lang. Kaya ano po ba ang anointing? Sabi ng diksyonaryo, anointing is consecration of something, consecration of a place, or consecration of someone for the purpose of, for a divine purpose of doing God's work.
Kapag ho ang isang, halimbawa, itong building nito, inanoint ng oil, ibig sabihin nun, ang oil ho kasi ay kumakatawan sa works and power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, itong building na ito ay dinededicate para sa Diyos. Merong kotse kayo, inanoint nyo ng oil, as a prophetic gesture, you are manifesting your faith na yung kotse nyo na yon ay dinededicate ninyo para sa Panginoon. Na yon ay gagamitin lang sa para ang Diyos ay mapurihan, mapagpala ang mga anak ng Panginoon. Any object, your house could be dedicated unto the Lord to the anointing with oil prayer. Ngayon po ay gagawin natin yung anointing with oil service. Basahin natin sandali ang Isaiah chapter 10 verse 27. It shall come to pass that in that day, his burden will be taken away from your shoulder. Burden, nasa balikat ng tao. And his yoke from your neck. Yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ang yoke po, sabi ni Dr. Kenneth Hagin, the late Kenneth Hagin, the great man of God, who authored the New Threshold of Faith, the yoke refers to the works and wiles of the devil. Ang yoke, itong mga gawa ng diablo na nagpapahirap sa tao. Para bang ang ginawang illustration po rito, yung para bang kalabaw na mayroong hila-hilang mabigat na kariton, mabigat, at andito sa kanyang leeg, yung pamatok. Yung pamatok ho, ang nasa leeg ng kalabaw. Pamatok, hirap na hirap yung kalabaw dahil mabigat yung hinihila. Yung pamatok na yon, ang parang ginawang metaphorical ng writer ng Bible, ng Holy Spirit, ay yun ang burden, kabigatan. Burden, this burden will be taken away from your shoulder. His yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ang oil ay kumakatawan sa kapangyarihan at gawa ng banal na Espiritu. Tandaan natin, kung pag-aralan natin ang Biblia carefully, nung lalangin ng Diyos ang buong langit at lupa, lalangin ng Diyos ang buong mundo, in the beginning, God created heavens and the earth. Pagkatapos, nakalagay ho sumunod, the earth was void and full of darkness, punong-puno ng kadiliman ng mundo. Naghintay ang Diyos, the triune God, the Holy Spirit, the Spirit of God hovered or moved over the waters. Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, the Spirit of God moved or hovered or moved over the waters. Nung kumilos ang banal na Espiritu, sinimulang lalangin ng Diyos ang langit at lupa. Sinimulan ng Diyos na lalangin ang buong sangsinukob. Let there be light. And the light was. Let there be a firmament. And firmament was. Ang ginamit ng Panginoon ang kapangyarihan ng kanyang salita. Nilalang niyang lahat ng bagay sa Genesis chapter 1 sa magitan ng kanyang salita. Lupa, dagat, bundok, araw, lahat. Nilalang niya sa magitan ng salita. Pero bago niya binitiwan ang kanyang salita, hinintay ng Diyos Ama, Diyos Anak, in a way, yung pagkilos ng banal na Espiritu. The Spirit of God moved. Saka sinabi ng Panginoon yung mga gusto niyang nilalang. Nilalang ng Diyos ang lahat sa magitan ng salita niya, except, ang hindi lang niya nilalang sa magitan ng salita, gumamit siya ng kanyang kamay, ang tao. Ang tao, kumuha siya ng putik, nilalang niya ang tao sa kanyang wangis at larawan, at pagkatapos hiningihan niya ng Espiritu ng buhay. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God, Spirit, letter S, capital S, referring to the Holy Spirit of God, was hovering or moving over the face of the waters. Genesis chapter 1, verse 2, verse 3, please. Anong sabi? Then God said, let there be light, and there was light. Kung ano-ano nang nilalang ng Panginoon, let there be, let there be. Napakahalaga ang kapangyarihan ng Holy Spirit.
Dadako tayo sa anointing with oil. At sabi ng ating binasa sa Isaiah chapter 10 verse 27, the yoke, referring to the works and the wiles of the devil, the yoke was destroyed because of the anointing oil. Sakit karamdaman, kahirapan ng buhay, financial bankruptcy, lahat ng problema sa relasyon ng mag-asawa, ng pamilya, anak, magulang, mahal sa buhay, lahat ng mga negative things, lahat ng problema, lahat ng iyan ay gawa ng diablo. Sabi ni Jesus, the thief, referring to Satan, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. John 10:10. But Jesus said, but I came to give life and have it more abundantly. Have it more abundantly. John chapter 10 verse 10. Ano ang sabi? Basahin po natin sandali. Everybody read. The thief, referring to Satan, does not come except to steal, to kill, to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sabi ni Jesus, ang magnanakaw na si Satanas ay nagpunta sa lupa para nakawin ang pagpapala ng Diyos sa tao. Nakawin ang kalusugan, magdala ng sakit karamdaman, nakawin ang kapayapaan, magdala ng mga bisyo, lahat ng kasamaan, kahirapan ng buhay, dusa, bankruptcy, patong-patong na problema. Ang mastermind niyan at author ay si Satan. Pero sabi ni Jesus, I came to give life and have it more abundantly. Ako naman nagpunta sa lupa magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Kaya sinabi ng 1 John 3:8, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Now, balik tayo sa anointing. Yung oil ho na gagamitin natin ay walang magic. Papahiran namin kayo ng langis maya-maya. Pero, yung oil ho, pinagagamit ng Diyos yon bilang point of contact, bilang bahagi ng prophetic gesture, demonstration of our obedience and faith in God. At kaya ho, maya-maya, magkakaroon tayo ng anointing oil prayer service. Bababa ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kung anong himala na kailangan ninyo, kailangan lang alistong inyong isip, alistong puso nyo, ready kayo to receive whatever blessings, whatever miracles that you need. The anointing of power of the Holy Ghost, the anointing of wisdom, the anointing of knowledge, the anointing of quick understanding, might and strength, and the anointing of divine ability or skills in doing what you ought to do in as far as God's calling upon your life. Anointing of the Holy Spirit is impartation of divine ability or competence from God. Ganun po, practically ang ibig sabihin nun. Kung nagtuturo ka ng Bible o ano man ang tinuturo mo, kung ano man ang occupation mo, we need the anointing of the Holy Ghost. Sabi ni Lord Jesus sa John 15 verse 5, letter B, apart from me, you can do nothing. Kung ako'y hiwalay sa inyo, wala kayong magagawa. Example ng importansya ng anointing. Sa Old Testament, papaano tinalo ni David si Goliath? Tinalo ni David si Goliath doon sa 1 Samuel chapter 17. Pero doon sa chapter 16, bago sila magkaroon ng labanan, tinanggap ni David ang anointing power of the Holy Spirit. Kung walang anointing power of the Holy Spirit, babalian ni Goliath ng buto si David. Pero nakita natin sa Biblia, isang smooth stone lang ang ginamit ni David, tirador, samantalang si Goliath, napakalaking tao, veterano sa giyera, may baluti, may sibat, may espada. Si David walang sandata kundi tirador. At sinabi lang niya, sabi ni Goliath,
ikaw bang ilalaban sa akin? Halika't pakakain kita sa mga asong gubat at saka sa mga ibon. Sabi naman ni David, ikaw na lumalapastangan sa Diyos ng Israel, ay lumalapit sa akin, punong-puno ng lahat ng sandata. Ako naman ay lalaban sa iyo. Walang sandata kung hindi ang pangalan ng Diyos ng Israel. At pagkatapos, yung isang smooth stone nilagay sa kanyang sling, at pagkatapos ay binitiwan yung kanyang sling. Binitiwan yung bato, at tamang-tama, sapul na sapul sa noo, sa pagitan ng mata, si Goliath. Yung bato'y bumaon sa kanyang noo. Bagsak si Goliath. Kinuha ni David ang kanyang ang espada ni Goliath, pinutol ang kanyang ulo, at nang hawak ni David ang ulo ni Goliath, ang kanilang kaaway ay natakot at nagtakbuhan. Paano natalo ng isang teenager ang isang Goliath? Because of the anointing power of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen, Lord. Glory to God. Praise God. Si Lord Jesus Christ, nung siya'y magkatawang tao, sa pamilya ni Jose at ni Blessed Mary, mula nung siya'y lumaki, hanggang dumating sa edad na 30 taon, wala siyang ginawa ni isang himala. Wala siyang ginawa ni isang himala. Nung dumating na ang oras para gawin niya ang kanyang misyon sa loob ng 30 taon, sa edad na 30 taon hanggang 33, ginawa ni Jesus ang kanyang misyon sa lupa. At bago siya magsimulang gumawa ng kanyang misyon, siya'y binautismuhan sa Jordan River ni John the Baptist. At nang siya'y bautismuhan sa Jordan River sa water baptism ni John the Baptist, kasabay noon o kasunod noon ang baptism ng Holy Spirit. Bumaba sa kanya ang Holy Spirit na sa anyong kalapate, at narinig ang boses ng Diyos Ama mula sa langit, siya ang kinalulugdang kong anak. Behold, He is my beloved Son. At nung malaki pa na ng Holy Spirit o kapangyarihan ng Holy Spirit si Jesus, sinimulan na niyang gawin ang kanyang misyon dito sa lupa sa loob ng 3 taon. At bago niya gawin yon, sinabi niya sa Luke chapter 4, verse 18. Everybody read from NIV version, Simplified version. The Spirit, capital S, referring to the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news or the gospel to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, or deliverance for the captives, and recovery of sight to the blind, and to release the oppressed. Nagawa ni Jesus ang mga dakilang himala sa kanyang pagkakatawang tao because of the anointing power of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang precious Holy Spirit. Hallelujah. Kaya makikita natin nung simulan na ni Jesus ang kanyang public ministry. Naalala ko yung Matthew 9:35, He went to different cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, after teaching, after preaching, healing every manner of sickness and every manner of disease, all because of the anointing power received by Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yun ang makikita natin yon sa Matthew chapter 9, verse 35. Doon sa Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. And He went about doing good,
healing those who were oppressed by the devil, for God was with him. Makita natin ng maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus na mga himala ay nagawa niya because of the anointing power of the Holy Spirit. Naalala niyo ba yung Acts chapter 3? Nung si Peter and John ay pumapasok na sa templo, isang hapon, Acts chapter 3, merong isang lumpo, na bago pa ipanganak ay lumpo na. Nagpapalimos doon sa pintuan, ang tawag Gate Beautiful, nung templo, nagpapalimos. Pagdating nang pumapasok na si Peter and John, Apostles Peter and John, ay humihingi ng limos yung lumpo. Ang sabi nung ni Peter and John, "Look on us." Tumingin ka sa amin. Wala kaming ginto at pilak na ibibigay sa iyo. We do not have silver and gold. Silver and gold we do not have. But what we do have, we give to you. Kung anong nasa amin ay ibibigay namin sa iyo. At ang ibibigay namin sa iyo, higit pa sa ginto at pilak. Sa pangalan ni Hesus Kristo ng Nazareth, tumayo ka at lumakad. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. At paghawak ni Peter dun ng kanyang kamay doon sa lumpo, itinaas niya, yung lumpo na butot balat na halos, ay biglang nagkaroon ng mga laman at tumigas at lumakas ang kanyang buto. Tumayo, lumakad, naglulundag sapagkat tumanggap ng instant miracle healing. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Bakit nagawa iyon ni Peter and John? Sa Acts chapter 3, doon sa Acts chapter 2, kasama sila doon sa 120 disciples na tumanggap ng anointing power of the Holy Spirit or the so-called baptism in the Holy Spirit. Kaya napakahalaga nitong ating gagawin ngayon. Beyond your understanding. Kung naunawaan natin to, dapat mauhaw tayo rito. Sapagkat sa buong taon ng 2014, dapat maging matagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. At posible lang yon kapag nasa atin ang anointing power of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po ay how? Matapos nating maintindihan ang what is anointing, why anointing is so important, now how? Papaano natin makakamit ang anointing? Tingnan natin yung Luke chapter 11 verse 13. Everybody read. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. Sa mga makasalanang ama. Lahat naman tayong tao makasalanan. Yan ang ibig sabihin lang nun. Kung kayong mga magulang o ama na makasalanan, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung kayong ama o maging ina o magulang, kapag ang inyong anak humihingi ng magandang bagay, pag siya humingi ng isda, bibigyan ba ninyo ng bato? Pag humingi ng itlog, bibigyan ba ninyo ng ahas? Hindi. Bibigyan nyo ng magandang bagay ang inyong anak. Bagamat tayong mga tao ay makasalanan. Yung ama nating banal na sumasalangit, anong sabi ron? How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So hihingi tayo sa ating Ama, amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ibaba mo, ibuhos mo ang gift of the Holy Spirit. Meron po akong gustong paalala sa inyo. Nung si Jesus Christ ay gumawa na ng mga himala, mga may sakit pinagaling, bagyo,
baha, bagyo, malakas na alon sa dagat, pinatigil. 5,000 lalaki, kasama pa yung mga asa-asawa at mga anak, umaabot ng 20,000, sabi ng mga Bible scholars. Pinakain ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na nagkaroon ng miracle of multiplication. Alam niyo yung sweldo ninyo, kahit sa tingin ninyo kakarampot, pag naghimala ang Diyos sa inyo, kayang palawakin ng Diyos ang purchasing power ng inyong kabuhayan. Because God is God. Walang imposible sa Kanya. Ang sabi niya sa Isaiah 66 verse 1, "The heaven is my throne, and this earth is just my footstool." Sabi ng Job 26 verse 7, God said, "I hung it, the earth upon nothing." Itinala ko ang mundo sa kawalan. Kaya kung may problema ka, kahit nagkabundok pa ang problema mo, pag nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng tunay na pagkakilala, nagkaroon ka ng tunay na nakaranasan sa Kanya, at naranasan mo ang Kanyang katotohanan, hindi ka matatakot sa problema. Hallelujah! Sabi nga ng Bible sa 1 John 4:4, "He who is in you," kung si Jesus ay tinanggap mo sa puso mo, "He who is in you is greater than he who is in the world." Glory to God. Bago po tayo dumako sa anointing, ay gusto ko lang hong bigyan din ng kahalagahan ng anointing power. Nung si Jesus ay aakyat na sa langit, babalik na sa langit, nabuhay siyang maguli. Sabi niya sa kanyang mga alagad, iniwan niya yung Great Commission. Sabi niya, doon sa Matthew 28, verse 18 up to verse 20, "All power in heaven and in earth is given to me. Therefore, go and make disciples in all nations of the earth, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all I have commanded you. Lo, yea, I will be with you until the end of this age." Matthew 28, verse 18 up to verse 20. The first side of the Great Commission. The other side of the Great Commission, Mark 16, verse 15 up to verse 18. "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. And this sign shall follow those who believe. In my name you can cast out devils. You shall speak with new tongues or heavenly language. You shall take up serpents or drink any deadly thing. It shall not hurt you. You shall lay your hands on the sick, and the sick shall recover." At sinabi niya sa John 14, verse 12, sinabi niya sa verse 14, verse 12, "Verily, verily, I say to you, whosoever believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater things than what I did shall he do, because I will go back to my Father in heaven." Sabi ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit, ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang tunay na sumasampalataya sa akin ay gagawin ang aking mga ginawa, at higit pang mga dakilang bagay ang kanilang gagawin, sapagkat ako'y babalik na sa aking Amang sumasalangit. Pero, bago kayo pumalaot, bago nyo gawin at ipagpatuloy ang aking ginawa, maghintay kayo sa Jerusalem. Luke chapter 24, verse 49, "Tarry ye in Jerusalem until you are endued with power from on high." Maghintay kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo ang pagdating ng kapangyarihan mula sa langit. Wait in Jerusalem. Wait for the impartation of the anointing power na ipinangako namin sa inyo ng aking Ama. Bakit? Kasi kung tayo gagawa ng mga gawa ng Panginoong Hesus, lalabanan natin si Satanas, ang mga demonyong naglipana sa buong mundo, kakainin tayo ng buhay. Si Satanas ay parang heavyweight, tayo flyweight lang. Pero kapag nasa atin yung sinasabing anointing power of the Holy Spirit, yung sinasabi ni Jesus, "Wait in Jerusalem until you are endued with power from on high. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been
clothed with power from on high. Sa ibang translation, until you are endued with power from on high. Pag natanggap na natin yun, anong mangyayari? Acts chapter 1 verse 8. You will receive power. You will receive power when the Holy Ghost or when the Holy Spirit is come unto you. For what purpose? You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and throughout the uttermost part of the earth, including wherever you live. You will be my witnesses. Ibig sabihin nito, mga minamahal, pag wala sa atin ang anointing power of the Holy Spirit, magpapalayas tayo ng mga demonyo, tatawanan lang tayo ng mga demonyo. Acts chapter 19, pinagtawanan lang ng mga demonyo, yung mga anak ni Siba. Sino ka para palayasin kami? Kilala namin si Jesus na ginagamit mo. Kilala namin si Apostol Pablo na ginagamit na nagpalayas ng demonyo. Pero sino ka? Magkakabarkada lang tayo. Kaya sa kanila pumunta yung mga demonyo. Pero pag nasa atin ang anointing power of the Holy Ghost, si Satanas magiging flyweight, tayo magiging heavyweight. Do you get me? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Ganito ho kahalaga ang gagawin nating anointing with oil service. Anointing with oil. Papahira namin kayo ng langis. Ngayon, balik ako dun sa 1 Samuel chapter 16. Simulan natin yung verse 6. Dito ako magwawakas po. Inutusan ng Diyos si Propeta Samuel. Sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, Samuel, puntahan mo nga si Jesse. Yung isa sa mga anak ni Jesse, pahiran mo ng langis. Ita-transfer ko sa kanyang kingly anointing. Sapagat itong si Haring Saul ay nagtaksil sa akin, naging disobedient, naging stubborn, at i-withdraw ko na ang kingly anointing kay Haring Saul. Ita-transfer ko sa isa sa mga anak ni Jesse. Pakinggan niyong mabuti ito para ma-maximize natin ang pagtanggap natin ng iba yung pagpapala bago tayo magsimula ng anointing oil prayer service. Kumatok si Propeta Samuel sa bahay ni Jesse. Jesse, yung mga anak mong lalaki gusto kong makaharap. Dalhin mo sa lugar na yon. Sa utos ng Diyos, papahirang ko ng langis ang isa sa kanila at siya ang napipili ng Panginoon na maging hari. Siya ang itatransferan siya ng kingly anointing. Iniharap ngayon ni Jesse yung kanyang 7 anak. Yung 3 anak niya, puro matitipuno ang katawan lahat. Member ng elite army of Israel. Iniharap si Eliab. Sabi ni Propeta Samuel, naku, ito na siguro ang napipili ng Diyos. Papahirang ko na ba siya ng langis? Anong sabi ng Diyos? When they arrived, Samuel saw Eliab, ang panganay, and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa ibang translation, man looks at the stature of man, but God looks on the heart. Sabi ng Diyos kay Samuel, wag mo siyang pahiran. I rejected him. Pangalawang anak, si Abinadab, wag mo siyang pahiran ng langis. Pangatlo, si Shammah, wag mo siyang pahiran ng langis. Hanggang 7 anak, hindi nakapasa sa Diyos. Ang sabi ni Propeta Samuel, Jesse, wala ka na bang ibang anak? Meron pa, pero teenager pa lang siya. Patawag mo. Dumating si David. Ano ang sabi ng Diyos sa 1 Samuel chapter 16, verse 12 and verse 13? Basahin natin. So he sent and had him brought in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. He is the one.
Sabi kay David na siyang teenager ng panahon na yon. Verse 13, pakinggan niyo ho, mabuti ito. So Samuel took the horn of oil, anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power, in power, in power. Nung pahiram po ni Propeta Samuel ng langis si David, bumaba ang Espiritu ng Diyos mula sa langit kay David. And the life of David was never the same again. Tinalo niya si Goliath, tinalo niya lahat ng kanyang kaaway. Siya na isang pastol lang ng mga hayop sa bukid. Eventually, ginawa siyang hari ng Diyos. And the greatest king of Israel in history. Bakit? Na-in-love ang Diyos kay David. Bakit? Si David ba perfect? Hindi. Nagkasala si David. Yung siya hari na, di ba? Nag-commit siya ng adultery. David committed adultery and murder. But, when Prophet Nathan rebuked King David, nung si David ay kinumpronta ng isang propeta, ang pangalan ay si Nathan, hindi na gumawa ng kung ano pang alibay o dahilan si David. Hindi na siya kung ano pang circuitous process of repentance. Hindi, katulad ng ginagawa ng iba, pag nahuli na, pag na-corner na, pag may nakita ng ebidensya na siya ay guilty sa kanyang kalokohan, kung ano pang mga ginagawang dahilan. Si David, hindi. Umiyak siya sa Panginoon. Pinunit niya ang kanyang damit. He repented, torn his clothes, and cried to the Lord for forgiveness. Yun ang pagkakaiba ni David. Hindi siya perfect, pero mahal siya ng Diyos. Ibang pagtingin ng Diyos sa kanya. Bakit? Ang sagot, Acts chapter 13, verse 22. Ano nakalagay sa Acts chapter 13, verse 22? Dito po ako magwawakas. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. What do you mean by a man after my own heart? He will do not something, not few things. He will do everything I want him to do. Yun ang pagkakaiba ni David. Tayo po, magawa nating mahalin ang Diyos passionately. Panginoon, nabubuhay lang ako para sa iyo. Hindi ko kailangan ng palakpak ng tao. Ang mahalaga sa akin, nagawa ko ang kalooban mo sa buhay ko sa mundong ito. Mga in-love ang Diyos natin in a very special way. Of course, God loves all human beings. Pero iba yung nahulog ang loob niya kay Abraham, kay Moses, kay Joshua, kay Caleb, kay David, kay Meshach, Shadrach, Abednego, kay Elijah, kay Elisha. Sapagkat yung mga tao ng Diyos na yon ay natutuhan nilang sumunod sa Diyos at natutuhan nilang mahalin ng Diyos ng higit sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Yun po ang sikreto. Gusto ba nating matanggap ang fullness of the anointing power of the Holy Spirit today? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayong lahat sandali. Shall we stand? Glory to God. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, Samuel, huwag mong titingnan ang panlabas na kaanyuan ng tao. Sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa outside appearance ng tao, ang tinitingnan ng Diyos yung puso ng tao. Tandaan natin, ang purity of the heart is so important. Everybody say, purity of the heart is so important. Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace and be holy, because without holiness, no one can see God. Hebrews 12, verse 14. Sabi sa Psalm 24, verse 3 and verse 4,
Who shall ascend unto the hills of the Lord? Who shall stand on the holy ground of the holy God? Only those with clean hands and a pure heart. Let's sing this song prayerfully before we go to anointing. A pure heart, that's what I long for. Sing it, say it, sing it with all your heart. A heart that follows hard after thee. Glory to God. A pure heart, that's what I long for. That's what I long A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin cannot come in or will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that bears compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises in For the last time, without any instrument this time, just above the whisper, everybody sing the song, A Pure Heart, for the last time. A pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. So that sin will not come in. A heart that's undivided. A heart that's undivided. The one you rule and reign. A heart that beats compassion. That Pleases you, my Lord. Sweet aroma that rises to your throne. Tayo po'y manahimik sandali. Let us all be silent. May I request everybody, yumuko lang tayo sandali. Shall we bow our head for a while? Sa katahimikan, damahin natin ang presensya ng buhay na Diyos sa magitan ng Kanyang banal na Espiritu. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 18 verse 20, kung may dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa Kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Jesus said, if there are 2 or 3 gathering together in my name, I am in their midst. Kanina ko pa naramdaman ang presensya ng ating Panginoong Hesus sa lugar na ito. Ang bugtong na anak ng Diyos na nagsabing, all power is given to me in heaven and in earth. Ang Diyos na nagkatawang tao na nagsabi sa Matthew 11:28, any one of you who labor, who is heavily laden, heavily burdened, come to me and I will give you rest. Sino man sa inyong nabibigat ang lubha, may pasaning mabibigat na problema, lumapit lamang kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, ang sabi ni Jesus. Habang tayo nakayukot, nakapikit, saligsigin natin ang ating mga sarili. Baka meron pang kasalanan na hindi pa natin kinukumpisal at sinusuko sa Diyos. Ang kasalanan ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa pananalangin. Sinabi ng psalmist sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity or cherish sins in my heart, I know the Lord will not answer my prayers. Kung meron akong kasalanang nakatago at hindi ko pa isinusuko at hindi ko pa ikinukumpisal kay Jesus, hindi sasagot ang Diyos sa aking dasal at pananalangin. Psalm 66 verse 18. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2,
My hands are not short that I could not reach you. Kayong sumusubaybay sa television program na ito sa buong Pilipinas, Amerika, sa Canada, sa buong mundo. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2, My hands are not short that I could not reach you. My ears are not heavy nor closed that I could not hear you. But your iniquities, your sins are the reasons why my face is hidden from you, and I cannot answer your prayers. Kasalanan ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa pananalangin. May magandang balita ako sa inyo. Bagamat ang masamang balita ay lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lamang physical, higit sa lahat ay spiritual death, pagkahiwalay sa banal na Diyos, and eventually leading to second death in the lake of fire. Revelation 20 verse 15. Pero may magandang balita ako sa inyo. Sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. The greatest miracle is the miracle of born again, the miracle of receiving the gift of eternal life through Christ Jesus. That is the first greatest miracle. And the second greatest miracle is the baptism in the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, or the impartation of the anointing power of the Holy Spirit. At bago natin gawin yon, kailangang makita ng Diyos na malinis ang ating puso sa lahat ng uri ng kasalanan. Habang tayo nakayuko, nakapikit, walang lilinga-linga, Diyos lang ang nakakakita sa ating lahat, pakita natin sa Panginoon. Tunay nating sinusuko ang ating buhay kay Jesus. Nagpapalinis tayo sa banal niyang dugo na natigis at dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Sumunod lang kayo sa maikling panalangin ito kung totohanan sa puso ninyong tinatanggap si Jesus bilang tunay na tagapagligtas, Panginoon, Hari at Diyos ng inyong buhay. Kinikilala ninyo ang kanyang supreme sacrifice on the cross of Calvary. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Habang tayo nakayukot, nakapikit, taas natin ang ating kamay sa langit, symbolizing that we are surrendering our life to Jesus. Hindi natin siya ikinahihiya, sapagkat hindi niya tayo ikinahihiya nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sumunod ang lahat sa panalangin ito, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y sumasampalataya sa iyo. Tunay kang Diyos na nagkatawang tao. Tunay kang Diyos na nagkatawang tao. Bugtong na anak ng Amang Diyos. Bugtong na anak ng Amang Diyos. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa aking mga kasalanan. Itinigis mo ang banal mong dugo. Itinigis mo ang banal mong dugo. Dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging dugo na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Ang tanging dugo na nag-aalis ng kasalanan. Nabuhay kang maguli. Nabuhay kang maguli. Upang ang sino mang sumampalataya sa iyo. Upang ang sino mang sumampalataya. Mabuhay ring maguli. Buhay ring maguli. At magtamo ng buhay na walang hanggan. Magtamo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng kasalanan sa lahat-lahat ng kasalanan na mana at nagawa kong kasalanan. mana at nagawa kong kasalanan. Itinatakwil ko na Takwil ko na ang makasalanang buhay. ang makasalanang buhay. Sinusuko ko sa iyo Sinusuko ko ang buhay kong ito. Ang buhay kong ito. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa akin. Tinatanggap kitang tunay Natanggap kitang bilang tagapagligtas. bilang tagapagligtas. Bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Bilang Diyos ng aking buhay. Bilang Diyos ng aking buhay. Pumpuspusin mo ako Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo, ang iyong Espiritu Santo, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, Ang iyong karunungan. ng iyong kabanalan, Iyong kabanan. ng iyong katwiran, ng
ng iyong katwiran. Mula ngayon, Maglilingkod ako sa iyo Lilingkod ako sa ng buong katapatan. buong katapatan. Habang ako'y nabubuhay, Habang ako'y nabubuhay, marami pong salamat. marami pong salamat. Ako iyong pinatawad, Iyong pinatawad, binigyan ng kaligtasan, Bigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, bigyan ng buhay na walang hanggan, at binigyan ng karapatan at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Puspusin mo ako, Panginoon, Pusin mo ako, Panginoon, ng anointing power anointing power of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. Let me pray for a while. Panginoon, bayaan mo po ng buong langit ay mabuksan sa oras na ito. Yunat mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay. Idantay mo ang iyong mapagpala, mapaghimalang kamay, makapangyarihang kamay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa bawat buhay ng bawat lalaki, babae, bata, matanda sa lugar na ito. At lahat ay makaranas, Panginoon, ang tinatawag na outpouring of the Holy Spirit of the living God. Lahat ay makaranas ng impartation of the anointing power of the Holy Spirit, Lord. At ang langis na aming gagamitin, Panginoon, which is part of the prophetic gesture of demonstrating our faith before your eyes, O God. Basbasan mo po ang mga langis na ito, bagamat di galing sa Jerusalem. Ikaw lamang ang may tunay na kapangyarihan. Incorporate upon this oil the anointing power of the Holy Spirit, Lord. At ang bawat isa, Panginoon, na mapahira ng langis ay tunay na matanggap niya ang kapuspusan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at kapangyarihan. At Panginoon, matanggap nila ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo para sa kanilang buhay, sa kanilang mga pamilya, salvation, kaligtasan, healings, kagalingan, kalayaan sa lahat ng gawa ng dyablo, kalayaan sa lahat ng sumpa ng sakit karamdaman, sumpa ng kamatayan, premature death, sumpa ng poverty, ng kahirapan ng buhay. I rebuke all kinds of curses. By the holy blood of Jesus, I cancel and destroy all kinds of curses, curse of sickness and disease, curse of spiritual death, and curse of poverty, and all kinds of curses. I rebuke and cancel them by the blood of Jesus shed in Calvary, and by the anointing power of the Holy Ghost. I am releasing the anointing that destroys the yoke of the devil, the works of the devil, the wiles of the devil in the lives of all your people, Lord. Maging ang sumusubaybay sa television program na ito'y matanggap nila ang impartation of the anointing power of the Holy Spirit. Matanggap nilang kapuspusan ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, Panginoon. Matanggap nila, O Diyos, ang anointing power of the Holy Ghost. At mabuhay sila ng matagumpay, may kalusugang pangkatawan, kalusugang pangkaisipan, kalusugang pang-espiritu at kaluluwa, at kalusugang pangkabuhayan. Yes, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hinig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Nagpapasalamat ako sa Lord kasi
Kanina masakit ang katawan ko, ngayon nawala na yung sakit ng katawan ko. Pinagaling na ako ni Lord sa sakit ng katawan at araw-araw na binibigyan niya ako ng kalakasan at pagpapala. First time ko lang po maka-attend dito. Sarap ang pakiramdam po. Gusto ko lang po ipagpasalamat yung presence na kanina kasi sobrang na-bless po talaga ako. Talaga yung anointing ng Panginoon talagang sumama sa atin at talagang every nahandito at maging sa labas talagang ang kalakasan niya, ang espiritu niya talagang gumagabay sa amin, pamilya. Kalakasan ko, tapos talagang hinawakan ako ng Panginoon, makabuti niya. Nagpala ako ng Panginoon na wala yung sakit at karamdaman ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti ng Diyos, binago ang buhay ko, ang buhay namin, at talagang yung blessing talagang sa Kanya ko lang natagpuan. Thank you Lord, tunay nga na ang Diyos ay buhay, patuloy na binibigay yung mga pagpapala na binibigay sa bawat isa sa atin. Nakita po talaga yung malakas na pagkilos ng banal na Espiritu. Kasama ko po yung buong pamilya ko. Salamat po, Panginoon. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.